Good morning. Wait, magre-review pa pala ako. Luciano San Miguel. General Luciano San Miguel Highway ni June Panganiban, Austria. Tekstong persuasive tungkol kay General Luciano San Miguel. Kung itinago sa atin ng kolonyal na edukasyon ng Amerikano ang kabayanihan ng maraming Pilipinong nagbuwis ng buhay sa ngalan ng kalayaan. Inakala ng maraming Caviteño na si General Emilio Aguinaldo na ang pinakadakilang bayaning naiambag ng lalawigan ng Cavite sa ngalan ng pakikipaglaban para sa kalayaan. Bukod kay General Julian Muntalan at Colonel Cornelio Felizardo, isa sa dapat nating dakilain at bigyan ng wastong pagkilala at pagkadakila ay si General Luciano San Miguel. Noong ika-28 ng Marso taong 1903 kasama ang 200 tauhan ay nagbuwis ng buhay si General Luciano San Miguel sa madugong sagupaan sa Coral na Bato sa Antipolo, Rizal laban sa puwersa ng mga mananakop na Amerikano na sinuportahan ng mga sundalong Makabebe. Marangal na nakipaglaban si General San Miguel at pinatunayan ang kanyang pagiging tunay na katipunero hanggang sa huling patak ng kanyang dugo mula ito sa Bandoleros ni Ochoa, pahina 45. Kabaliktaran naman ito ng ginawa ni General Emilio Aguinaldo na matapos mahuli ng mga Amerikano noong Marso 23 taong 11 sa Palanan, Isabela sa tulong rin ng mga sundalong Makabebe ay agad na nangampanya sa mga revolusyonaryong patuloy na lumalaban na magsisuko na rin sa mga Amerikano. Kung multong patuloy na isinusumbat ng kasaysayan sa pagkatao ni General Emilio Aguinaldo ang pagkamatay ni Andres Bonifacio noong Mayo 10 taong 1897 at ni General Antonio Luna noong Hunyo 5 taong 1899. Kadakilaan naman ang pinatunayan ni General Luciano San Miguel nang buhayin nito ang katipunan at magtangkang ipagpatuloy ang revolusyon laban sa Amerika noong panahong karamihan sa mga Pilipino ng pag-aaklas ay tumalikod na sa paghahangad ng kalayaan. Nabigyan ng ranggong colonel si San Miguel at namuno sa pakikipaglaban ng mga katipunero sa Nasugbo, Batangas noong ika-25 ng Marso 1897 nang sumanib si San Miguel sa pangkat ni na General Artemio Ricarte at General Emilio Aguinaldo sa Imus upang salakayin ang mga Kastila sa Cavite Viejo at San Francisco, Malabon. Hindi na isakatuparan ang pagsalakay, subalit ng sinundang araw ay pinamunuan ni San Miguel kasama ang mga tauhan ni Andres Bonifacio at General Julian Montalan ang mga sundalong Kastila sa Barrio Bacau sa Francisco de Malabon. Nang isuko ng mga Magdalo ang pakikipaglaban sa mga Kastila kay Gobernador General Primo de Rivera noong Disyembre 1897 ay pinagpatuloy pa rin ni General Luciano San Miguel ang pakikipaglaban. Pinamunuan niya ang pangkat ng mga revolusyonaryo sa gitnang Luzon hanggang nang muling magbalik sa General Aguinaldo upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga Kastila. Tauhan ni General San Miguel ang unang napatay sa tulay ng San Juan nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano noong ika-4 ng Pebrero 1899. Ipinagpatuloy ni General Luciano San Miguel ang pakikipaglaban sa mga Amerikano kahit pa isa-isa nang nagsisuko ang mga pinuno ng revolusyon.
gaya ni na General Emilio Aguinaldo, General Vicente Lucban at General Miguel Malvar. Binuo ni General San Miguel ang bagong katipunan magmula 1902 na naglalayong ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga Amerikano hanggang sa makamit ang kalayaan. Bandolero o tulisan ang itinawag sa kanya ng mga Amerikano. Magiting niyang ipinagpatuloy ang pagpapalaya ng bayan kahit pa karamihan sa mga datihan niyang kasama ay nagsisuko na at nakipagsabuatan na sa mga Amerikanong mananakop. Kasabay ng kanyang pakikipaglaban ang iba pang bayaning itinago ng mga history books na isinulat ng mga Amerikano gaya ng kabayanihan ni na Macario Sakay, Felipe Salvador at ng dalawa pang kabitenyong sina General Julian Montalan na taga General Trias at si Colonel Cornelio Felizardo na taga Aniban Bacoor. Sumapit ang wakas ng pakikipaglaban ni General Luciano San Miguel noong ika-28 ng Marso 1903. Habang nagsasalimbayan ang putok ng baril at isa-isang nanlalagas ang mga tauhan ni General Luciano San Miguel, ay narinig siyang sumisigaw ng "Ialay ang buhay para sa inang bayan. Ang kalayaan ay ang tunay na kaligayahan at karangalan." Tatlong bala ang sunod-sunod na tumama sa kanyang katawan at kumitil sa magiting na kabitenyong general. Nang ang punit-punit at tadtad na balang watawat ng katipunan ay natagpuan ng mga sundalong Amerikano ang iba't ibang kasulatan na nag-uugnay sa paghihimagsik ni General San Miguel at ng mga taga-suporta niya sa Maynila. Marahil kung tulad ni General San Miguel ay namatay sa digmaan ni General Emilio Aguinaldo, ay walang dudang siya na ang kikilalaning pambansang bayani ng kasalukuyang henerasyon. Subalit ang ginawa ni General Aguinaldo na pagsuko sa mga Kastila sa kasunduan sa Biak na Bato noong Disyembre 14, 1897, na inulit niya sa mga Amerikano noong Marso 23, 1901 ang nagpapababa sa kanyang pedestal bilang bayani. Ang kanyang pagdalo sa Araw ng Kalayaan noong Oktubre 14, 1943, kalayaang ipinagkaloob ng mga Hapones, ay ang pangatlong pagkakataon ng kanyang pakikipagsabuatan sa mga dayuhan. Malayong-malayo ang kabayanihan ni General Luciano San Miguel sa naiambag ng unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi kaya panahon ng kilalanin si General Luciano San Miguel at panahon na ring ipangalan sa kanya ang mahabang kalsadang tumatagos mula Coastal Road hanggang sa may boundary ng Tagaytay at Nasugbo? Maligayang paglalakbay sa General Luciano San Miguel Highway. Buti na lang, tapos na. Pero ang saklap pala nang nangyari kay Luciano San Miguel.